Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Itong kaibigan nating si Attorney Lou. Welcome back, Attorney Lou. Hello. Nagdala ng kanyang email is gonna be crawling throughout the episode. Tutulong si Attorney Lou to address some concerns of an email sender sa atin. Okay? Reminder guys, ito pong episode ay only for informational purposes. If you really need advice guys magkonsulta kayo for guidance on your specific Mhm. situation. Ito po ay just to help you understand how things work. Okay? Mm. In this case, in this episode, ayan. Sorry, Attorney Lou. Yes, you were gonna say something? No, 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 please. Okay. Caregiver. Okay. Worried siya sa kanyang kung ano ang dapat kung saang probinsya siya dapat yan mag-work para mas madali ang kanyang journey to PR. Let me put up the email na sinend niya. Hold on. Ay, teka, baka makita yung kanyang name. Okay, wala na yung name. Sige. Good. Yan. I am a home childcare provider in Montreal. My existing work permit daw niya will expire November this year, November 2026. Gusto naman daw siya i-extend nung kanyang employer sa Montreal. But she's worried doon sa French language exam na kailangan niyang ipasa. Okay? Now, I'm not sure for PR niya kaya yun or kailangan ba magpasa ng language exam for just a work permit? Attorney Lou, I'm not sure. That's a really good question. Oo nga, Sidebar. baka kasi sa Quebec iba di ba? I'm not sure. Sige. Well, yeah, sidebar. Actually, the regulations do not specifically tell you na kailangan mo ng language test. However, most work permits are supported by labor market impact assessment, approvals, right? Positive determination. Tapos dun sa job description nakalagay English essential. Paano kung galing itong tao na ito, nung applicant, na sa isang country that is not English speaking first? Wow. So ibig sabihin, kailangan nila mag-submit ng proof to satisfy the officer and the employer na they can work in English. So actually, madami ng cases na umakyat sa Federal Court of Canada. I was actually part of Law Society of Ontario Immigration Summit panel. Yung dalawang kasama ko, isa si BJ Caruso, who's a super respected immigration lawyer in Toronto. Another one is the head of litigation department ng Department of Justice ng Canada in Toronto. And then another one is a lawyer at the Department of Justice. So kami mga panelists discussing the top federal case law of 2024 or 2023. Okay. I can't remember which year. Long story short, isa siya sa mga cases na pinili ko. Kailangan ba talaga ng language test? The answer is it depends on the circumstances. Okay. There's no hard and fast rule. And final point, nung nasa Mexico ako last week, lumabas din yung question na yan. Kailangan ba talaga ng language test? So we heard directly from the visa officers that is case per case basis. Kasi pwedeng sabihin dun sa LMIA na English essential, tapos galing itong applicant na to, let's say from Nepal, hindi naman English first ang country na yan. So naglabas ng pruweba na may English test siya, halimbawa may IELTS siya or CELPIP. Perfect. Kailangan yun in that circumstances. Or proof of education, that education was done in English. Pero in those particular circumstances, categorically sinabi ng officer na parang mas maganda atang may language test na lang. Hindi siya requirement, pero kasi you have to understand that the burden of proof is you. Nasa iyo yan, yung applicant. It's on you, so kailangan, kung hindi mo first language yun, mabutihin mo na rin mag-language test ka. I see. So, alam mo, mali yung intindi ko dito sa email, Attorney Lou. I think she's only talking about a work permit, not pala PR. Let's have a look. Yeah. No? I'm a home care child provider currently in Montreal. An existing work permit will expire November 4. So obviously closed work permit. Employer here in Montreal wanted to renew my contract again with them, but because of French language exams, still thinking about it. Yeah, kasi may mga changes sa program requirements ng CAC. So in Quebec kasi guys, they not only have the joy of doing the labor market impact assessment process, pero itong si employee, kailangan din mag-apply ng Certificat d'Acceptation du Québec or Quebec Acceptance Certificate. Para siyang PAL.
or TAL dun sa study permit. Pero for work permits ito. So, pansinin nyo sa ibang probinsya, walang ganyang requirement. Si Quebec meron. Kailangan mo ng CAC. So, Okay. to apply for CAC, maaaring nilagay ng government of Quebec na, wait, kailangan mo ng language test. Well, if you think about it, she is coming in from the Philippines. French is not the first language. It makes sense for them to be required a language test. So anyway, let's continue. Binago ko na yung title, Mali ako, guys. My bad. All right. Okay. Okay. So, worried siya tungkol dun sa French language exam. Pero, ang good thing, meron naman daw siyang nahanap na employer sa Ontario who will also give her a sponsorship. Right. Sabi niya, I already signed the contract daw noong December 2025. However, ang worry naman niya doon, yung long processing of LAMIA kasi nga mag-expire yung work permit niya sa November 2026. Right. Sabi niya, the process of the LAMIA application is really crucial. It's taking time. Tanong niya, should I continue my application in Ontario or should I just renew my current employer in Montreal? Which again, may problemado siya dun sa French language exam. Tapos, what are the options daw that she can pursue in case I don't get a new work permit before the current one expires? Kino-consider din daw niya, no? Pwede ba siya mag-student visa or tourist visa para lang makalegally stay siya in Canada while processing her work permit? Isa-isahin natin, dami niyang issues eh. So, yung isang issue dyan is like, Ontario ba or Quebec? Well, ang tanong dito, pwede ba siyang tumuloy pa sa Quebec? Kung requirement yung French language test sa Quebec, wala siyang French language test, I think the answer is clear. 'Di ba? Kung wala kang language test, it's no-go. Kasi kung requirement siya, hindi mo maibigay yung requirement, paano? 'Di ba? Parang pupunta ka sa McDo, pahingi nga ng fries, 40 pesos po. Ay, wala akong 40 pesos. Tingin mo, bibigyan ka ng fries. 'Di ba? Yun nga yun eh. So parang wala kang language test, wala kang language test. Full stop. So anong options mo? Sa Ontario, mabagal ang processing, pero merong option, for example. Okay. So the earlier you apply, the better. Siguro in that situation, this is all high level. This is not specific legal advice, just to be clear. It's more about like, yung takeaway dun is like, ano ba yung real options mo? So by just thinking about it out loud, you're able to see na hindi mo naman talaga option pala yung Quebec kung talagang wala kang requirements to meet the requirements. Wala ka nun, Sa French. hindi talaga siya pwede. So yung susunod na question dito is, paano kung mag-expire na yung work permit? Anong options? Isa sa mga kino-contemplate niya is study permit or visitor visa or record. Ito again, uulit-ulitin ko para akong Sirang Plaka, pati si Ina. Ang visitor visa ay hindi kapareho ng visitor record. The visitor record allows you to stay in Canada as a visitor with no work or study authorizations in Canada. Right? But a visa allows you to travel to Canada, whether by land, air, or sea. So, ibig sabihin, kung nasa loob kayo ng Canada, kailangan nyo ng visa, pwede kayo mag-apply. Pero does it give you the right to stay in Canada as a visitor? No, not necessarily. You must apply for a visitor record in a situation kung kung study permit holder kayo or work permit holder, tapos paubos na, tapos kailangan nyo mag-transition to visitor. Visitor record po ang a-apply natin, hindi visitor visa. Kasi kapag visa yan, naku po, may mga lumapit na sa akin na ganyan ang ginawa nila, di nila alam. 120 days na pala silang walang status. Ni restoration, hindi na namin magawa. I will cut this portion nga at upload ko, ha? Yeah. hindi sila aware, Attorney Luna, wala na pala silang status kasi visitor visa ang na-approve sa kanila. You've heard those cases, ano? Nakakita ka na ng bago ganon? tayo bumalik sa topic, guys, again, yung visitor visa, it just grants you the authority to travel. Kahit may visa ka sa totoo lang, di ba, Attorney Luna? At makakausap po na sa immigration officer, they can refuse entry. Yung border CBSA can say na hindi kita pa naniniwalaan na dito ka lang para magbisita ng tiyahin mo. Safe. Oo. May guys, trabaho kang naghihintay, patay ka. Yun na yun. Oh my gosh, no 100. Again, visitor record kung ang intention ninyo ay makapag-stay legally. Okay, dahil mag-expire ang inyong student at work permit. Oh, wow. Oh my gosh, nagkakamali. Madami na ako nakitang cases na ganyan lumalawal. Paano ayusin? Well, paano siya ayusin? Uwi kayo. Ganun my gosh. Kung lampas na kayo sa restoration, uwi kayo.
Oh Pagka my. ganun. Paano ba yun? Tapos if they try to come back, nakita na pala nag-overstay na sila ng pagkatagal-tagal, Attorney Lou. Then the onus is on Makakapanipaman them sila. to convince the border officer that they're not there to overstay. Kung Yeah. may flag kayo na nag-overstay kayo before, you have to explain yourself. Kung simpleng pagkakamali to, hindi naman grabe yung pag-overstay, maaaring papasukin pa rin kayo. And the key word there is maaari. Hindi to Yeah. guarantee. It's not the right to enter Canada, guys. It is a privilege as a non-Canadian or Canadian permanent resident. So, Go balik tayo ahead. sa caregiver. Or Okay, isa sa pa caregiver na. visitor. Sa caregiver. Okay, So- pero yung timeline niya, yung concern niya about November expiring na yung permit niya, palagay mo, is it a risk na isugol niya na magpa-process pa lang siya ng LAMIA? Actually, hindi yung LMIA ang problema niya eh. Kasi yung LMIA processing times, double check natin Kasi may website ng IRCC, ang Service Canada dito for processing time. Sabi dito for low wage, 49 business days. For low wage 49 business days. So give or take about 3 months to process ang isang LMIA application kung submitted na siya kompleto. Okay? So that's Alright. number 1. Number 2, pagka na lumabas na yung LMIA, kailangan pa rin niya mag-apply ng bagong work permit from inside Canada. Ay, ang problema, ang work permit na nasa Quebec siya, tandaan natin, sinimulan ko kanina, employer-specific yon. Ibig ba sabihin, kapag gano'n nangyari, pwede na siyang lumipat ng Ontario at dahil maintained status naman siya, dahil na-file yung bagong work permit? The answer is no. The original work permit says that you're specifically going to work for employer in Quebec. Yeah. Diba? Okay. So, hindi na-maintain ang status mo. So, in other words, yun yung problema niya. Hindi yung LMIA processing times, kung hindi yung work permit processing times, because as of, I believe today, 246 days ang work permit application processing from inside Canada. Her best shot, uwi siya. Apply niya yung work permit from the Philippines. Mabilis wow. yun. Pero 8 weeks. with her tone though, feeling ko, Attorney Lou, gusto niyang magstay dito kasi nga kino-consider niya mag-student or tourist visa. No? Here's Pero what I Attorney Lou, always... what, di ba ano naman, kasi Feb ngayon, sabi mo yung LAMIA application will take 4 months. Bigyan mo ng 4. Okay, Feb, March, April, May, June. Tapos mag-a-apply siya ng work permit. June or July. July, August, September, October, November, December, January, February. February next year palalabas yung work permit. Oh no. Okay. So the truth of the matter here is your best option really is to go home and apply from outside. Okay. Minsan kasi yung mga nagpipilit na magstay sa Canada for any particular reasons, talagang sometimes talaga kapag lumapit sila sa akin, sinisit down ko. Halimbawa, yung isang client namin, natulungan namin na balik siya in status kasi nagkabulilyaso yung papel niya because of a bad representative. Mhm. Within a month, naibalik namin yung work permit niya. Ang naging problema niya ngayon is like yung dami niyang inaasikaso dahil ginagawa niya yung mga exams niya, etc. So, I think bukas ang balik niya, February 17. We're recording Feb 16. 17 ang balik niya sa Canada. Okay na. Diba? I So, see. ganun talaga minsan. Whereas kung final namin to from inside Canada nung November, December, abay, titirik muna ang mata niya. Mga July palalabas yun. Diba? Oo. Okay. So, yan narinig mo yung advice ni Attorney Lou. Mas mapapapilis. Hindi siya advice. Sorry. This is Ang opinion ni Attorney. Yeah. General information here is that sometimes it is better to assess your options na hindi naman talaga dapat din sa Canada paminsan talaga. Yeah. So, ang best advice here is to actually like check. Feeling ko ang dami pa ditong factors na hindi nako-consider. Yeah. Book a consultation with an immigration consultant or an immigration lawyer who's familiar with these issues. Para mabigyan kayo ng specific advice. Her concern now might be on the securing the work permit. Kung ako lang, ifa-factor in mo na rin sanang better chance mo to get your PR later on. Correct. If you're gonna stick in Montreal, parang mas mahirap yata makakuha ng, mahirap ba ma-PR sa Quebec? Ang mga caregiver. Yung home care pilot does not apply to Quebec. Yung karamihan ng kababayan natin nag-a-apply ng PR through the caregiver route right now, they use a home care pilot. The problem is it doesn't apply to Quebec. They can get PR in Quebec. Mhm. It used to be under the PEQ, the Programme d'Expérience Québécoise. Okay.
But that program's been shut down unless Mhm. magbago ulit ang gobyerno ng Quebec and they do something about it, of course. Otherwise, they have to apply through the Skilled Worker Program of Quebec, which goes through ARIMA, which is their version of Express Entry in Okay. Quebec, which is super competitive because you're competing against French and Belgian engineers whose native Wow. language is French. Oh. Diba? Wala Unless silang magkaroon parang sila ng- certain allocation for caregivers. Walang ganun. kung may target, I was about to say na kung may targeted draw sila, great. Pero uupo ba kayo sa ilalim ng puno ng bayabas at hihintayin ninyo mahulog yung bayabas sa bibig ninyo? Or are you going to take your PR future by the shoulders and kayo Yeah. mismo yung magcha-chart ng inyong sitwasyon? Kasi kung uupo kayo sa ilalim or hihiga kayo sa ilalim ng puno ng bayabas, kung hindi mahulog yung bayabas, maunahan kayo ng ibon, gaya nga nung sabi dun sa storya, huwag kayong pupunta kay Ina at saka sa akin na umiiyak. Sorry, hard and real totoo talk. talaga eh. No, Diba? Kasi kung may control ka naman sa iba, bakit hindi ka doon pumunta? Diba? Yeah. All right. Mm. Okay, nakita nyo, napaka-prangka ni Attorney Lou, but Sorry. ganon din talaga minsan, ano? Ganon talaga. Okay, Yeah. so I hope na tulungan ka namin sa iyong sitwasyon to help you make the best decision for yourself. Again, it's still Yes. best, no? Kay email sender na mag-consult ka dahil ang dami pang posibleng factors na hindi naman talaga alam. Uy, pwede bang Nakabase ano? lang sa kanyang email. Pwede Ay, go bang ahead. mag-self-promote ng konti? Kasi Of course! Oh, kasi may lalabas kaming promo consultation towards the end of February. So watch our Okay. Facebook page, yung LJD Law page on Facebook. So the usual mechanic like before, first 10 to express interest for a discounted PR consultation, we walang will... audio. Ay, Can you nawala. hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Hello? Hello? I can hear you. Hello? 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 Hi. Hello? Okay, I think it's my phone. Go ahead, Attorney Lou. Okay, ulitin ko na lang. So, mag-self-promote lang ako ng konti, Ina. Thank you. So, towards the end of the month, hindi ko lang alam kung ano yung exact date. So, go to our Facebook page. Hintayin nyo yung announcement. There will be an announcement there for a consultation promotion. Sa Facebook page namin, LJD Law. This is the YouTube channel actually. So, makikita ninyo doon, i-message nyo lang kami. Tapos, you can book a PR pathway related consultation. It will be discounted. We've run promos before like that. So, we're going to do the first edition for this year. Okay, there is something wrong with my audio. Hindi ko naririnig yung sarili ko. But, naririnig mo ako, Attorney Lou, Can you hear me? All right. Okay. So guys, i-follow nyo yung YouTube channel ni Attorney Lou. Kaka-start lang niya sa kanyang YouTube journey. One of the best spaces to get your accurate information about immigration policy in Canada. Okay? So that is it for this episode. Thank you so much, Attorney Lou. We'll end this episode here. Bye, everybody.